Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon, guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell, guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Arnel Paling. Shoutout kay Jericho Tundake. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ngumiti si Hansani, dahil nagkaroon ka ng mga paa at simpleng pag-iisip, sapat ka na bang malinaw? Ikaw, si Pei Shiyuan ay agad na nagalit at nadurog ang puso. Sabi ko 10% force din ang ginamit ko, pero sabi ko ba 10% force na lang ang natitira? Malamig na ngumiti si Aaron. Ano? Nagulat si Pei Shiyuan. Ngumiti si Hansani, sapat na ang 50% na puwersa para harapin ka, kaya nag-iwan ako ng sapat na 50% na puwersa. Kung gayon, ano ang tungkol sa iyo? 50% puwersa. Hindi, imposible, imposible. Hindi matanggap ni Pei Shiyuan ang katotohanan at baliw na umiling. 70% ng kanyang kapangyarihan ay ganap na hegemonic kahit sa lugar na ito ng pamilya ng demonyo. Payat na tao lang siya, pero paano niya malalabanan ang sarili niya? Bukod dito, ito lang ang hindi kapani-paniwalang 5 puwersa ng tagumpay. Ito ay ganap na imposible para sa kanya upang maniwala. Ngunit may bakas ng gulat sa kanyang hindi makapaniwalang mga mata. Noong nakaraan, sa kanyang kasiyahan, hindi niya pinansin ang isang malaking katotohanan. Yan ang pasabog dyan. Ayon sa kumpletong paghaharap ni Aaron sa kanyang sarili, ang 8 pag-atake ay dapat na napakalakas at tumama sa kanya sa likod. Sa makatuwid, ang explosion point ay dapat ding nasa likod ng Aaron. Kaya, kahit na hindi ka inaatake, ang magic energy explosion na pinasabog ng pag-atake ay dapat ding isang malamig na hangin na tumatama sa ibabaw, tulad ng pagputol ng kutsilyo, o hangin na tumatama sa katawan. Bakit? Simula hanggang dulo, wala akong nararamdaman. It seems that, what stopped the explosion? Sa pagbabalik tanaw sa likod ng Aaron, nalaman din ni Pei Shiyuan na kahit na ang mga sumasabog na light spot ay nawawala sa oras na ito, ang kanilang mga pangunahing punto. Hindi ito Aaron, ngunit, ilang sentimetro sa likod ng Aaron. Kung hindi niya ito titignan, siya. Tila nalabanan ang magkasanib na pag-atake ng 8 tao. Kaya naman, hindi mahirap isipin na binuhat niya silang 8. Kung gayon hindi na pantasya para sa kanya na talunin ang kanyang sarili gamit ang 50% ng kanyang lakas. Kung tutuusin, bilang isang pinuno, mas alam niya ang kakayahan ng kanyang 8 general kaysa sa iba. Anong kabaliwan para sa kanyang departamento na uminom ng dugo at magpakain sa ligaw, patayin ang lobo sa nakasabit na mga mata at basagin ang ganid na pagkain na gawa ng tao? Saan at gaano mapanganib? Umasa sa kakayahan ng iyong sarili at nitong 8 general. Hindi naman kalabisan na sabihin na ang 8 taong ito ay may higit sa kanilang sarili. Ikaw. Naisip ito ni Pei Shiyuan. Nagulat ang buong tao at hindi na nakaimik. Sa oras na ito, inaalala niya ang pangungusap ni Aaron at nagtanong kay Peiho o Peikon. Bigla siyang nakaramdam ng walang kapantay na takot at panghihinayang. Mukhang na-misinterpret ko ito. Ang kanyang mga salita, hindi ba totoo na kahit ang 2 simbolo ng kanyang pamilya ay takot na makita siya? Dati, hindi siya naglakas loob na tingnan ito dahil imposible, pero ngayon ay sa tingin niya ay posible. Ang buong puso ni Pei Shiyuan ay ganap na mas malamig kaysa sa sobrang manyabe na lugar na iyon. Siya, anong klaseng malaking tao ang naprovoke niya? Siya ay bobo, siya ay ganap na tanga. Ngunit hindi nagtagal ay naunawaan niya muli, at lubusan. Hari ng Yuming. Ang pagkamatay ng insektong iyon ay hindi isang nakakatuwang aksidente, at hindi rin ito isang palihim na pag-atake ng kabilang partido na may anumang kakaibang pamamaraan, ngunit ito ay dapat na isang kumpletong puwang sa lakas. Mangno, sirain mo ako. Inamin niya na preconceived siya.
Sa simula pa lang ay sobra-sobra na ang paniniwala niya sa bawat salita ng kapatid, pero ngayon ay nasasaktan na talaga siya ng kapatid. May kasabihan na walang luha kung gusto mong umiyak. Sa tingin niya si Pei Shiyuan ang pinaka-perpektong tunay na paglalarawan ng estadong ito sa panahong ito kung siya ay may pagkakataon, matatalo niya si Mang Nu bago siya mamatay. Iyan ang sinabi mo sa akin, hindi ka man lang matalo, hindi man lang siya nagpapanggap na baboy para kumain ng tigre, kundi baboy para kumain ng dragon. Ngayon, ikaw na ang umiyak. Bahagyang itinaas ni Aaron ang kaliwang kamay at nagpaalam. Pagkatapos, bahagyang itinaas niya ang kanyang kanang kamay, at ang dakilang kapangyarihan ay nagmula mismo sa kanyang kanang kamao. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Tiningnan ni Pei Shiyuan ang Aaron sa isang hindi kapanipaniwala at kakilakilabot na oras. Direktang sumugod din ang isang invisible force mula sa kamao ni Aaron hanggang sa kanyang kamao. Hindi pa ito na ipaparating, ngunit naramdaman ni Pei Shiyuan ang sobrang takot ng puwersang ito. Biglang nanlamig ang puso. Sa sumunod na segundo, sa hindi niya gustong mga mata, naramdaman na lang niya na ang kanyang katawan ay direktang na-eject at nag-regress sa isang iglap, at ang kanyang buong katawan at maging ang kanyang utak ay direktang naging blanko sa sandaling iyon. Walang sakit, walang pagpupumiglas, at kahit napakiramdam na ang lahat ng bagay sa langit at lupa ay walang kinalaman sa iyong sarili. Maliban na ang utak ko ay puno pa rin ng gulat na pag-iisip, ang lahat ng iba ay hindi sa akin. Ano? Maaaring hindi nararamdaman ni Pei Shiyuan sa Battle Center kung gaano kagulat ang buong eksena, ngunit ito ay ganap na naiiba sa paningin ng iba. Para sa lahat, pagkatapos ng marahas na pagsabog, kung ano ang dapat at aktwal na lumitaw ay biglang ganap na sinira ang kanilang impresyon. Nakita lang nila ang sentro ng mass explosion. Si Pei Shiyuan, na dapat sana ay ligtas, ay mabilis na nahulog mula sa langit patungo sa lupa na parang bulalakaw. Pagkatapos nito, ang ilaw ay pumutok at nagkalat. Ang Aaron, na dapat sana ay nawasak, ay ligtas na nakatayo doon, ang kanyang kanang kamao ay bahagyang nataman, at ang kanyang ginto at itim na kulay ay naging parang Diyos ng digmaan. Tahimik ang lahat sa oras na ito, maging si Zia Wei at ang iba pa, ang 8 general, ang espesyal na sugo na huminto sa himpapawid at libu-libong tao sa likuran niya. Itong pagpupulong, lahat ay naging kalokohan. Kung mailalarawan ang pagkabigla, gayon din ang puso. Noon, ngayon ang puso ng lahat ay isang malungkot na bangka, at ang mga pagkabigla ay ang malawak na dagat, na nakabalot dito. Gumagalaw pa nga ito. Tila hindi ito naglakas loob na gumalaw sa oras na ito dahil sa takot sa pag-alon ng dagat at sa bahagyang galit ng dagat. Sa ilalim ng isang spray, libu-libong bangka ay parang damo. Bilang karagdagan, ang lahat ng nasa eksena ay nakaramdam din ng pamamanhid sa kanilang anit, kaya't ang ilang mga tao ay humihila ng kanilang anit sa oras na ito, na ginagawang paralisado ang sakit at kabaliwan ng kanilang mga goosebumps. Terror, terror, grabe. Walang nakakaalam kung paano ito nagagawa ng lalaking ito. Yan ang top 9 sa kanila, at sabay silang umatake. Ngunit maaari siyang ligtas na makaalis dito. Ginawa nila ito, maging ang espesyal na sugo, na noon pa man ay mayabang sa kanyang malamig na mga mata, ay tinitigan ng mabuti ang Aaron. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumulong siya sa kanyang sarili, ang taong ito. Marahil, sa oras na ito, tulad ni Pei Shiyuan noong panahong iyon, sa wakas ay naunawaan niya na ang pagkamatay ng Haring Yuming ay hindi isang aksidente, ngunit isang malaking agwat sa pagitan ng lakas. Sa pag-iisip nito, hindi ko napigil ang tumawa ng malamig. Sa lupain ng pamilya ng demonyo, na kumakain ng tao at hindi dumura ng buto, paano magkakaroon ng pagkakataon? Ang pagtingin kay Pei Shiyuan na mabilis na bumagsak mula sa himpapawid ngayon ay parang nakikita ang kalunos-lunos na eksena ng pagkatalo ng Haring Yuming. Marahil, magkaiba ang pagkatalo ng Yuming King at Pei Shiyuan sa araw na iyon, ngunit natatakot ako na ang pagkabigla, ayaw at hindi pagkakaunawaan bago ang kamatayan ay nakakagulat na pare-pareho. Terren, kailan pa nagkaroon ng napakaraming makapangyarihang tao? At napakabata, so walang pangalan. Sa pag-iisip nito, ibinalik niya ang kanyang mga mata at tumingin muli sa Aaron sa kalagitnaan ng hangin. Ano yon? Sa oras na ito, nang tumingin muli siya sa Aaron, hindi niya maiwasang bahagyang paliitin ang kanyang mga mata.
Ilang sentimetro sa likod ng Aaron, isang pilak na bagay ang nakatayo doon. Ito ay isang ganap na pilak, baluti na parang balabal. Makapangyarihan at dominanti, simple at dalisay, sumabit lang sa hangin sa likod ng Aaron. Ito ay tulad ng baluti ng Diyos ng digmaan at balabal ng isang emperador. Ang sentro nito ay ang pinagsamang puwersa ng 8 pag-atake ngayon lang. Sa oras na ito, ang mahinang pagsabog ay nakakalat, ngunit sa gitna nito, nag-iiwan lamang ito ng puting batik. Kung titingnan mong mabuti ang mga puting spot na iyon, makikita mo na ang mga ito ay gumagalaw ng mabagal na parang mga puyo. Mukhang inaabsorb nila ang 8 enerhiya. Sa sumunod na segundo, ang baluti ng balabal ay biglang naging lang noong ito ay nabuo. Boom! Ang bibig ng lang ay biglang nag-spray, at isang higanteng apoy na dragon na may dalang 8 puwersa ay biglang nagalit at inatake ang 8 tao sa kalagitnaan ng hangin. Natigilan ang 8 tao. Kapag ito ay naaninag, ang Skyfire Moonwheel ay napatay. Ang 8 tao ay nagmamadaling harapin ang potensyal ng Skyfire Moonwheel. Sa oras na ito, muling tumama ang higanteng Fire Dragon. Boom! Storytelling channel sa YouTube. Ang higanteng apoy na dragon ay tumusok ng isang tinidor sa karamihan, na sinundan ng isang malaking katawan na nakatayo sa hangin at huminto sandali. Biglang sumabog ang higanteng Fire Dragon. Boom! Libu-libong ilaw at apoy ang bumuhos. Ang ilan sa 8 tao ay direktang itinumba ng malakas na apoy sa lugar at tumama sa lupa. Hindi man sila tinamaan ng putok na apoy, sila ay natangay at gamulong sa lugar dahil sa hangin na dulot ng pagsabog ng higanteng apoy na dragon. Ang 8 lalaki na dating nagyabang bilang 8 general, sa panahong ito, paano pa sila magkakaroon ng prestihiyo ng mga tinatawag na general? Ngunit 8 lamang ang umiindayog sa hangin at ulan, hindi makapagpigil, naghihintay na lamang sa kapalaran ng malungkot na nalunod na manok. Biglang, tulad ni Pei Shiyuan. Kasabay nito, ang hindi mabilang na mga bulaklak at apoy ay namumulaklak pagkatapos ng pagsabog ng higanteng apoy na dragon ay nahulog mula sa langit. Kung titingnan sa malayo, parang 10,000 pulang meteor at 10,000 ilaw ang nakasabit sa hangin. Parehong maganda at nakakagulat. Dagdag pa sa 8 bumabagsak na figure, natatakot ako na ito ang pinakamahusay na eksena sa pagpipinta sa mundo para sa isang panahon. Lahat ay nakatingin sa langit na walang laman, lasing, kasing tanga ng isang tanga. Gayunpaman, sa oras na ito, bahagyang gumalaw si Aaron at marahang itinaas ang lang sa kanyang kamay. Agad na umikot ang lang sa hangin at naging parang dragon ng tubig, dahan-dahan ang umiikot sa kamay ni Aaron. Pagkatapos nito, ito ay naglaho sa anyong tubig, ganap na pinagsama at ganap na nawala. Tumingin ang espesyal na sugo kay Aaron, at dahan-daang tumingin sa kanya si Aaron. Nagtama ang kanilang mga mata sa isang iglap. Walang mali siya sa imahinasyon, walang puot sa imahinasyon, at kahit na walang emosyon. Tahimik lang silang nakatingin sa isa't isa. Pagkatapos, isang malabong ngiti ang lumitaw sa mga mata ng lalaking nakaitim. Sa oras na ito, bahagyang ngumiti si Aaron at nagpakita ng isang ngiti. Pagkatapos ay itinulak ito ng Aaron ng isang kamay. Nang hindi alam ng lahat ang kanyang gagawin, isang kakilakilabot na eksena ang nangyari. Ang pagulan ng Dragon Fire, na nasa himpapawid pa, ay direktang binago ang daan na parang bigla itong natangay ng hangin. Ito ay tulad ng isang hilig na malakas na ulan, at biglang sumalakay sa mga taong nakaitim. Sa orihinal, ang mga taong nakaitim na mukhang nakatulala ay parang nagprito ng kaldero, at gusto nilang magtago ng sunod-sunod. Gayunpaman, sa oras na ito, ang apoy sa lupa ay biglang tumaas, ang kalangitan ay natatakpan ng madilim na ulap, at isang malaking dragon na kulog ang nakatago sa mga ulap. Lalong nataranta ang mga naguguluhan ng nakaitim. Sa pag-atake ng ulan ng apoy ng dragon sa himpapawid, sa ilang sandali, ang buong taong nakaitim ay tila nakapasok sa purgatorio ng mundo. Tinamaan sila ng apoy at ulan. Ang ilan ay nagpupumiglas ng husto, ang ilan ay namatay sa lugar, at ang ilan ay tumili ng napakalakas at mabilis na tumakas kasama ng apoy. Sa sandaling tumakas sila, biglang kumulog ang kuryente ng Thunder Dragon sa kalangitan, na naiwan sa kanila ang itim na usok. Natakot sila, sumisigaw at umiyak ng malakas. Isang ulan ng apoy ang bumagsak din sa braso ng espesyal na sugo. Hindi tulad ng mga taong nakaitim na iyon, bumuhos ang apoy na ulan at dinagtagal ay halos lumabas na,
Halos kasing laki ng posporo ang natitira. Bahagyang kumunat ang noo niya, tahimik na tumingin sa namamatay na apoy na ulan, at hindi nagmamadaling patayin iyon. Sa ilang segundo, ang huling apoy na ulan ay nawala. Gayunpaman, isang nasusunog na marka na halos kasing laki ng posporo ang naiwan sa tabi niya, at ang kakilakilabot na balat sa loob ay makikita sa puwang. Biglang napakunot ang noo ng espesyal na sugo at tiningnan ang maliit na sugat na may kaunting kakulangan sa ginhawa. Gayunpaman, ang mga bagay na ginamit upang saktan ang mga basurang iyon ay maaaring masunog ang kanilang mga sarili ng bahagya. Ikaw lalaki, pabulong, biglang tumangala ang espesyal na sugo. Basta, ano pa bang meron sa ere sa oras na ito? Ang ilan ay naiwan, ngunit ang Aaron ay halos naging isang liwanag na lugar. Kasabay nito, sabay-sabay na tumunog ang siyam na mapurol na tunog, na tumama sa lupa ng may putok. Halos magkasabay na nahulog si Pei Shiyuan at ang kanyang 8 general kung saan-saan, na nabasag ang mga baluktot na puno at ang kaguluhan ng alikabok at usok. Halos bumagsak sa lupa ang siyam na tao at tumalsik ang subaw ng dugo. Halos maramdaman ni Pei Shiyuan na halos malaglag ang buong katawan niya. Kung hindi lang siya bumagsak ng ganito kataas, namatay na siya sa lugar. Kahit ganoon ang katawan, naramdaman niya ang paggulong ng kanyang 5 internal organs at halos mapaikit ang kanyang hininga. Isang kakaibang puwersa ang biglang dumating. Bago niya ito maaninag, diretso niyang itinaas ang kanyang katawan kasama ang iba pang 8 general at mabilis na lumipad patungo sa espesyal na sugo. Pagkatapos, 9 na tao ang lumapag sa harap ng espesyal na sugo. Agad na gamulong si Pei Shiyuan mula sa lupa habang nakapikit ang mga ngipin at gustong kunin ang mga tao upang habulin ang Aaron. Ngunit sa oras na ito, bahagyang umiling ang espesyal na sugo. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!